World Mission Report. India, isang nakakagulat na boses. Isang boses ang gumising kay Itay mula sa isang hapong idlip sa India noong unang bahagi ng 1980s. Kung mamamatay ka ngayon, ano ang gagawin mo? Tanong ng boses. Nagulat ang aking ama. Hindi niya akalain na may kasama siya sa bahay. Tumingin siya dito. Tumingin siya doon. Sinubukan niyang hanapin ang taong kumausap sa kanya. Ngunit wala siyang mahanap na tao sa bahay. Nag-aalala ang aking ama. "Sino ang kausap ko?" sigaw niya. Walang sumagot. Lalong lumaki ang pag-aalala ng aking ama. Nanalangin siya. "O Diyos, nais kong malaman kung sino ang nakikipag-usap sa akin." Ngunit nanatiling tahimik ang bahay. Nag-iisip ang aking ama kung ano ang gagawin. Mahigit 1 oras at kalahati ang lumipas. Pagkatapos ay narinig niya ang katok sa pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang Seventh-day Adventist na kolportor. Nagulat ang aking ama nang makita ang kolportor. Ang parehong lalaki ay kumatok sa pinto. Ilang oras ang nakalipas. Ilang sandali pa bago matulog ang aking ama. Ilang minuto nang pinakinggan niya ang lalaki nagsasalita tungkol sa Biblia. Ngunit pagkatapos ay mariin niyang isinara ang pinto. Itunuring niya ang kanyang sarili na isang Kristiyano kahit na hindi pa niya nabasa ang Biblia o kahit na mag-ari man lang. Ngunit wala siyang interes na pakinggan ang lalaki. Gayunman, pagkatapos marinig ang tinig, natuwa siya na makita ang kolportor. Gusto niyang makaalam o matuto ng higit pa tungkol sa Biblia. Ang kolportor ay nagsalita tungkol sa mga bagay na bago sa pandinig ng aking ama. Pagkaalis ng lalaki, nagpasya siya na alamin mismo ang katotohanan. Gusto niyang magkaroon ng Biblia. Pumunta siya sa kanyang pare at bumili ng Biblia. Hindi ito mura. Nagkakahalaga ito ng malaking halaga. Ang aking ama ay nagsimulang masikap na magbasa ng Biblia. Habang nagbabasa siya, 3 mga katanungan ang bumabagabag sa kanya at dinala niya ito sa isang pare. "Bakit tayo yumuyuko sa mga imahe?" tanong niya. "At bakit natin ipinapangilin ang linggo?" Hindi natuwa ang pare. "Ito ang dahilan kung bakit hindi kami nagbibigay ng mga Biblia sa mga tao," sabi niya. Hindi natuwa ang aking ama. Hindi siya nasiyahan sa sagot ng pare at tumigil siya sa pagpunta sa simbahan ng pare. Sa halip, dinala niya ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki na 16 at 10 taong gulang sa ibang simbahan tuwing linggo. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-organisa ang mga Adventist na mga pampublikong pangaral ng Ebanghelyo sa bayan at kinuha ng aking ama ang kanyang pamilya upang makinig. Kanyang ibinigay sa pastor ang 3 tanong tungkol sa pagsamba sa mga imahe at pangingilin sa linggo. Ang mga ngaral ay nagbigay ng mga sagot mula sa Biblia. At ang aking ama, ang aking ina, at ang kanilang 10 taong gulang na anak na lalaki ay umanib sa Iglesyang Adventist. Hindi natuwa ang kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Si Itay ay may 5 kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae at tumanggi silang makipag-usap sa kanyang pamilya. Ang lahat ng mga kapitbahay ay kabilang sa dating iglesia ng aking ama at tumanggi silang makipag-usap sa kanyang pamilya. Napilitan ang aking ama na huminto sa kanyang trabaho dahil hindi siya makaliban sa tuwing araw ng Sabbath. Sa loob ng ilang taon, mahirap ang buhay para sa kanilang pamilya. Noong panahon ngayon, nagpasya sina ama at ina na hilahin ang kanilang bunsong anak, si Rex,
magpalabas ng pampublikong paaralan at ipadala siya sa isang Adventist boarding school. Si Rex ay pumasok sa E.D. Thomas Memorial Higher Secondary School noong siya ay 12. Nag-aral siya doon sa sumunod ng 6 na taon at ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus. Nang makapagtapos, nag-aral siya sa Spicer Memorial College, ngayon ay Spicer Adventist University at naging pastor. Ngayon, siya ay isang pinuno ng Adventist Church sa India na nagsisilbing director ng Sabbath School para sa Southeast Indian Union ng Seventh-day Adventist. Ang kanyang ama na namatay mula noon ay nabuhay para kay Jesus. Binuksan niya ang unang bahay-sambahan ng Adventist sa kanyang bayan at nang maglaon ay nagtrabaho bilang isang manggagawa sa Biblia. Nagpapasalamat si Rex na naputol ng isang boses ang pag-idlip ng kanyang ama mahigit na 4 na taon nang nakakaraan. Natutuwa siyang pinadala siya ng kanyang mga magulang sa Adventist boarding school. Naniniwala siya na binago ng 2 karanasan ang kanyang buhay para sa walang hanggan. Ipinagmamalaki kong sabihin na ako ay nagtapos sa paaralan, sabi niya. Itinuro sa akin ng paaralan ang katotohanan at ngayon ako ay isang lingkod ng Diyos. Bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimestreng ito ay tutulong sa muling pagtatayo ng sira-sirang dormitoryo ng mga babae sa paaralan ng Rex E.D. Thomas Memorial Higher Secondary School sa Tanjavur, India. Salamat sa pagpaplano ng masaganang 13th Sabbath offering. Unahin natin palagi ang Diyos.